Magandang araw! Pansinin ang iyong paligid at ang mga bagay na nakapalibot dito. May nakikita ka bang katangi-tangi sa mga bagay na ito? O kaya naman ay may ibig bang ipahiwatig ang mga bagay na ito? Muli, isang magandang araw! Isang kaalaman na naman ang ating tutuklasin sa tagpong ito. Ngunit, bago iyan, ay may inihanda akong isang laro. Ang larong ito ay pinamagatang Larawan Ko, Kahulugan Mo. Magpapakita ako ng mga larawan at inyong huhulaan kung ano ang nais nitong ipahiwatig. Maliwanag ba? Unang larawan, ano ang nais ipahiwatig ng isang buwaya? Tama, ito ay nangangahulugang magnanakaw o kurap. Sa pangalawang larawan, ano ang nais ipahiwatig ng isang hayop na kalapate? Tama, ito ay sumisimbolo sa kapayapaan. Ang pangatlong larawan naman, ano ang nais ipahiwatig ng isang puso? Tama, ito ay sumisimbolo sa pag-ibig. Batay sa inyong ginawang laro, ano sa tingin ninyo ang bagong paksa na ating tatalakayin sa tagpong ito? Tama, ang ating tatalakayin ay ang simbolo. Ngunit, ano nga ba ang simbolo? Ngunit bago iyan, narito muna ang layunin. Pagkatapos ng 2 oras na talakayan, 85% ng mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy yung mga simbolo, napapahalagahan ng mga simbolo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng natutunan sa klase at nasasagutan ng mga katanungan. Ano nga ba ang simbolo? Ang simbolo ay ordinaryong bagay, pangyayari, tao o hayop na may nakakabit na natatanging kahulugan. Ang simbolismo naman ay isa sa mga elementong nagpapaganda ng tula. Ito ay isang estilong ginagamit ng malawak ng pag-iisip, imahinasyon at kasanayan sa pagpapahayag. Ang mga bagay na ating nakikita at nahahawakan, ito man ay simple, ito ay may kahulugang taglay. Ang mga kahulugang ito ay maaaring kumatawan o sumalamin sa isang kultura, tradisyon, at kahit sa ating mga pag-uugali. Ang mga bagay na noon ay simple lamang ay may kahulugan palang taglay. Nagbibigay kulay, ganda, at lalim lalo na kapag ito ay inilalapad sa panitikan. May 3 pinagmulan ang simbolo. Una, mga karaniwang simbolo. Pangalawa ay ang mga simbolong nilikha. At ang pangatlo ay ang pahiwatig o pagpapalagay. Ang una nating tatalakayin ay ang mga karaniwang simbolo. Ito ang mga namamana o ipinamana sa atin mula sa iba't ibang salinlahi. Kilalang kilala ito at madaling tandaan ang mga simbolong ito at kadalasan ito ay nakikita o ginagamit sa sining o literatura. Halimbawa, pusang itim. Ito ay sumisimbolo sa malas o may dalang kamalasan. Ang simbolong ito ay maririnig natin sa ating mga lolo at lola o sa mga matatanda. Ito ay dahil narinig at naipasa ng kanilang mga kapamilya. Ibig sabihin, nabuo ito ng mga ninuno o sa isang lahi na naipapasa sa bawat henerasyon. Sa karaniwang simbolo, kadalasang nabibigyang kahulugan ang mga hayop at lugar dahil sa mga uri ng pamumuhay at tradisyon noong unang panahon.
Ngayon ay dadako na naman tayo sa pangalawang pinagmulan ng simbolo, ang mga simbolong nilikha. Ito ay mga nilikhang tauhan, bagay o pangyayari ng mga manunulat upang maipahayag ang kanilang ideya. Kapag naging kilala na ang mga ito, ay nagiging karaniwang simbolo na rin. Halimbawa, Maria Clara. Ito ay sumisimbolo o sumasagisag sa mga katangian ng dalagang Pilipina, ang pagiging mahinhin at ang pagiging konserbatibo nito sa pananamit. Ang simbolong ito ay nabuo dahil sa mga manunulat. Ang mga karakter ng mga tauhan sa kwento ay maaaring gawing simbolo upang kumatawan sa pagkatao ng isang tao o kaya naman sa kultura. Ibig sabihin, ang mga nilikhang simbolo ay nabuo sa mga kwentong ginawa ng mga manunulat. Ang mga ugali ng mga tauhan na nagsisilbing batayan upang gawing simbolo at pati na rin ang mga pangyayari at antas ng pamumuhay sa kwento ay minsan sumasalamin ang mga simbolong ito sa kalagayan ng lipunan at damdamin. Ngayon ay dadako tayo sa pangatlong pinagmulan ng simbolo. Ito ang pahiwatig o pagpapalagay. Ang pahiwatig ang may tuturing na mahalagang sangkap ng anumang akdang pampanitikan tulad ng maikling kwento. Ito ay isang estilo na ginagamit ng may akda upang sabihin ang kanyang gustong sabihin sa paraang hindi lantad o hayagan. Hindi ito lantad o hayagan kaya't hinihingi nito ang aktibong pag-unawa mula sa mambabasa. Halimbawa, ang ikagagaan ng buhay ng mga anak ay wala sa mga magulang. Ito ay nasa itinuturo ng mga ito. Ito ay mula sa maikling kwentong saranggola ni Efren Abuek. Sa kwento, ang batang lalaki ay humiling sa kanyang ama ng isang guryon o malaking saranggola upang makipagsabayan sa kanyang mga kaibigan. Ngunit, sa halip na bilhin siya ng guryon, tinuruan siya ng kanyang ama kung paano gumawa at magpalipad ng sariling saranggola. Nais ng ama na matutunan ng anak ang kahalagahan ng tiyaga, ingat at sipag sa pag-abot ng mga pangarap. Ang pahayag na ito ay lumitaw sa isang bahagi ng kwento kung saan ang ama ay nagpapaliwanag sa anak na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa material na bagay na ibinibigay ng magulang, kundi sa mga aral na kanilang itinuturo. Ang mga aral na ito ay magsisilbing gabay sa anak upang maging matagumpay at masaya sa buhay. Upang tumatak talaga sa ating isipan ng ating tinalakay ngayong araw ay magkakaroon tayo ng paglalahad. Sa kabuuan ng paksang tinalakay natin ngayon, ang simbolo ay ang mga ordinaryong bagay, pangyayari, tao at hayop na kumakatawan sa isang mas malalim na kahulugan kaysa sa literal nitong anyo. Sa panitikan, ginagamit ito upang ipahayag ng bituwiran o lantad ang mga ideya, damdamin at mensahe. May tatlo itong pinagmulan. Ang mga karaniwang simbolo na kung saan ito ang mga simbolong nabuo dahil sa ninuno at iba't ibang lahi dahil sa kultura, tradisyon at uri ng pamumuhay. Kadalasang hayop at lugar ang nagiging simbolo at ito ay makikita sa mga literatura. Ang simbolong nilikha naman ay ang mga simbolong nabuo dahil sa mga tauhang nilikha ng mga manunulat. Habang ang pahiwatig o pagpapalagay naman ay isang estilo ng pagpapahayag kung saan ang mga may akda ay naglalaman ng mensahe o ideya sa paraang hindi lantad o hayagan. Ang tatlong pinagmulan ng simbolo
ay may mahalagang papel sa pagpapayaman ng mga akdang pampanitikan. Ang karaniwang simbolo ay mga sagisag na ipinapasa-pasa mula sa nakaraan at naging bahagi ng kultura tulad ng kalapate. Bilang simbolo ng kapayapaan na madalas mauunawaan ng nakakarami. Ang nilikhang simbolo naman ay mga tauhan, bagay o pangyayari. Mayroon pa bang katanungan tungkol sa ating tinalakay na paksa ngayong araw? Kung wala na, ay may inihanda akong isang katanungan na inyong sasagutan sa loob ng 1 minuto. At para naman makita ko kung ano ang inyong sagot sa aking ibinigay na katanungan, ay inyo itong ilagay sa comment section. Narito ang katanungan. Bilang isang mag-aaral, paano nakakatulong ang mga sagisag o simbolo sa ating gagawing sulatin o mga akdang gagawin? At sa paanong paraan ito napapalago ang ating lohikal at malikhaing isip? Kung ako naman ang tatanungin ay para sa akin ay ang paggamit ng mga sagisag o simbolo ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapahayag ng ating mga ideya at damdamin sa pagsusulat. Ang mga simbolo ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa ating mga akda na nagpapayaman sa mensahe at tema ng ating sulatin. Halimbawa, sa pamamagitan ng paggamit ng simbolo ng gilingang bato, na ipapakita natin ang kahalagahan ng mga bagay na minamana mula sa nakaraan at ang kanilang papel sa kasalukuyang buhay ng mga tao. Ang mga simbolo ay hindi lamang nagpapaganda ng ating mga akda, kundi nagsisilbing tulay ito upang mas maiparating ang ating mga mensahe sa mga mambabasa. Sa ganitong paraan, ang ating pagsusulat ay mas naging mas makulay, mas sining at mas maligaya. Ngayon, dahil batid ko na inyo nang naiintindihan ang ating tinalakay na paksa ngayong araw, ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Ang gawaing ito ay mga katanungan at pipiliin ninyo ang tamang kahulugan ng mga simbolong ginamit sa mga pangungusap. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang mga ito. Tapos na ang 5 minuto. Narito ang mga tamang sagot. Narito ang takdang aralin. Sa pagtatapos ng ating klase, nais kong batiin ng lahat dahil sa mahusay na kooperasyon na inyong ibinigay. Maraming salamat at sa muli, paalam!